Thursday, December 21, 2023. Didman's Vlog 2023. Episode 91. The Holy Spirit. Nakita ko to anak yung yung pinadala mo, no. This video ito ni Gabriel Storm, public figure siya. So, pwede nating panoorin yung kanyang video habang nire-record, So, wala tayong copyright infringement kasi nasa public domain to, no? Then, publicly sinishare niya yung kanyang conviction. So, bilang background, in-interview niya ito sa sarili niya, no? Usually, ito yung style sa TikTok ata. Hindi ako magkamali. Sa Reel. Reel na itong Facebook. Okay, yung topic na to doon sa mga hindi naniniwala sa speaking in tongues na subject nito. Medyo cringe moment ito kasi magaling siyang i-prove yung kanyang position about speaking in tongues, and then meron siyang mga series na mga Bible verses na kinuha sa Bible. So, doon naman sa mga people who love speaking in tongues, ito yung kinikerry nila yung gospel na to. Ano to? Parang it's a shining moment for them. Kasi, ano ba yung title niya rito? Speaking in Tongues Explanation. So, ang gagawin natin is, para hindi masayang yung time, panoorin natin, then ika-cut ko, then explain something, then hayaan natin siya uling magsalita. Okay, i-activate ko muna yung voice. Unmute. And then, speaker is 100%. What are you doing? Oh, hey, I'm praying in tongues. What is that? Well, praying in tongues is the ability for the Holy Spirit to speak through you in an unknown language that only God understands. It's a spiritual gift. Okay, spiritual gift. Sabi niya, no? Then, tuloy natin. And where is that in the Bible? It's mentioned many times in the Bible, like 1 Corinthians 14:2. Okay, minention niya yung 1 Corinthians 14:2. For anyone who speaks in tongue does not, tingnan natin sa malaki-laking screen. Ano ba yun? 1 Corinthians, hindi. Tingnan ko muna yung setup ko. 1 Corinthians 2. Andali medyo nako-confuse yung bida. 1 Corinthians 2 o 14? 1 Corinthians 14:2 nga siguro yun. Oo nga. So, dito nakuha yung definition ng speaking in tongues. He speaketh in a tongue. Yung unknown, as usual, dinagdag lang ito ng mga translator. Pero sa Bible kasi, pag sinabing tongue, lalo na dito sa in view this sa pagkakagamit sa 1 Corinthians 14, hindi ito yung something angelic na hindi talaga alam kundi this is a tongue na spoken, yung salita na ginagamit, pero doon sa nagsasalita dito, hindi niya to alam. So somehow he got it spiritually, no? Parang na-download sa kanya from outside, merong nag-download para sa kanya. Tuloy natin yung kinikwento niya. For anyone who speaks in tongue does not speak to people but to God. No one understand them. They utter mysteries by the Spirit. So, si Paul lang may sabi niyan. Tingnan na rin natin yung, I think 2 verses yung sinabi niya 2 or Romans 8:26. Oh. Okay, Romans 8:26. Romans 8:26.
Romans 8:26. 26. Okay. Likewise, the Spirit also helpeth our infirmities, for we know not what we should pray for as we ought, but the Spirit itself maketh intercession for us with groaning which cannot be uttered. Ngayon, going back dun sa sinabi sa 1 Corinthians 14:2. Remember style natin to we do not stick doon sa sa isang verse lang tapos gugupitin mo na lahat. You have always to read that verse in the context of the entire paragraph or chapter or verses or chapter or even books. So pagka kasi ang ipapakita ko yung how nung pinanood ko doon, nilista ko yung mga verses na ginamit niya so in effect ito yung lumalabas na marami siyang verses na ginamit and then pinagtagpi niya to. So cut Acts 2 verse 2, then Romans 3. Hindi ko na ilagay yung 1 Corinthians 14:2 doon. Singit natin. Insert 1 Corinthians 14:2. Bakit Acts ang nandirito? Anyway, sasabihin naman yung Acts 2 rito, Palitan ko na lang pala to. 1 Corinthians 1 Cor 14 verse 2. Okay, dalawang verse yung ginamit niya sa umpisa. So, marami siyang verses na ginamit. So far, ito yung nakita ko, And then, kinot niya to, and then he spliced it, and then to form a very beautiful mosaic nung speaking in tongues. But again, it is a mosaic, Hindi siya yung hindi siya yung talagang panoramic view ng ng Bible, kundi cut dito, and then join it, and then makakagawa ka ng something na inalis yung nasa paligid, and then you have this speaking in tongues na i-focus niya yung attention ng tao dun sa speaking in tongues. So this is the way ng parang sales talk, i-arouse mo yung interest, and then sasabihin mo yung good point, and then kapag yung mga question ng mga skeptics, di sasagutin mo, and then they will be convinced, and then they will buy that product. The same way the Spirit helps us in our weaknesses. So, tingnan natin ngayon yung first verse na na ginamit niya, yung 1 Corinthians 14:2. So, pag binasa natin yung from verse 1, makikita natin na it speaks about spiritual, yung gifts pinasok, And then, actually, ang 1 Corinthians, it speaks something about spiritual. Something that comes from above, some things that come from, comes from heaven, from God, and then yung spirit, this is yung desire ng mga tao, mga exotic, something na mga rare, something na mga magaganda. And then makikita natin yung sinasabi ni rito ni Paul, sabi niya, follow after charity. Nag-speak siya about charity. Yung charity na to, hindi ito yung hindi ito yung charitable institution nagbibigay ng donation, Hindi ito yung pinapasunod sa atin. Kasi ito rin ang lalo na ngayon, Christmas festive season. May hiligan tao sa charity, yung regalo, spiritual gifts. But when the Bible says about charity, it speaks about agape, o yung the love of God. So when we say follow after the love of God, anong sinusundan natin? What is the love of God? The love of God is His obedience to His own law when He promised na to save us. The same thing yung sa sinabi sa atin ng Panginoong Jesus na if we want to love Him, if we want to follow Him, and then we must obey His commandment. We must keep His commandment. So sabi ng ng mga sinasabi sa atin ni Paul dito, having desire something spiritual is good, but rather than having this desire, zelo, feeling.
feeling for or against. Sa halip nito, ang sabi niya, ang i-pursue ninyo is prophecy. Huwag mong i-desire yung gift. Kasi nga ang topic niya rito, yung sa speaking in tongues. Follow after prophecy. Prospetuo. To foretell events, divine speak. What is prophecy? Ito yung capability to read and to understand yung law of God. And then to explain it dun sa mga tao. Remember yung mga prophets sa Old Testament, hindi trabaho ng prophets yung magsabi na, sa future ito yung mangyayari. Tulad ng mga, natin, i-predict nila yung mga gera, yung mga famine, and then, pag natupad to, tama yung aking prophecy. Ang prophets sa Old Testament time, ang primary role nila is to speak to these disobedient people, to remind them to repent, meaning, from disobedience, they become obedient again. Okay? Tapos, and then, sasabihin nila, because of your disobedience, ito ang nangyayari ngayon sa time natin. Pero kung magre-repent kayo, ito yung mangyayari sa future natin. So, from isang, sabi ko yung kanilang present na heaven and earth nila, yung temple nila, nangyayari sa time ng temple nila ngayon, dahil dinisobey nila, ang dami nilang mga trials and temptation and pagsubok. Ang dami because of disobedience. And then, sabi niya, kung magre-repent kayo, ito ang mangyayari. So, sa next temple, next church, yung after wala na sila nasusunod, ito yung mangyayari, yung pagpapala ng Panginoon. Makikita ninyo yan sa Old Testament yung style. Pero sabi niya, pag itutuloy ninyo yung pagiging disobedient ninyo, then disaster will come. Pero merong hope na ibibigay ang Panginoon sa next temple after the next temple. So, meron siya isang verse doon. So, ganun yung style ng prophecy. And that is prophecy. Warning people to turn from disobedience to obedience. And then, sasabihin sa kanila kung ano mangyayari. And then, hindi lang yun, kundi ipapakita na ang reason kung bakit ka magta-turn from obedience to disobedience kasi, obedience is love of Christ. Yun ang pag-ibig ng Panginoon. And then, sinabi niya for he that speaketh in a tongue, speaketh not unto men, but unto God. For no man understandeth, howbeit in the spirit he speaketh mysteries. So, in short, itong sa verse 2 sinasabi yung if you speak in tongues, ikaw lang nakakaintindi. No? At since you attribute this unto God, you're speaking unto God. And no man walang pakinabang sa'yo. Okay? Walang pakinabang sa speaking in tongues mo. Pero doon sa sa reel niya, kinukumbisa na ito, magandang speaking in tongues. Pero yung verse na kinote niya, yung sa 1 Corinthians 14, sabi ni Paul, hindi, mas maganda yung sumunod ka sa Panginoon. Obedience is better. And then verse 3, he that prophesieth, ito yung he who is following the Lord by obeying His commandment, and then he teach others to do the same, tulad nung sa previous nating pag-aaral. Siya yung nagtuturo ng tama. He that prophesied speak unto men edification. And what is edification? Yung structure niya napapatibay. Binibuild siya, tinatayo siya. Exhortation. Counsel. And what else? Exhortation. Comfort. Ano yung comfort? Consolation. So, hindi mo makukuha itong tatlong bagay nito, yung edification, exhortation, comfort, sa speaking in tongues. Wala kang makukuha. Sa'yo lang yan, pero wala kang maibibigay sa iba. And then, verse 4, he that speaketh in a tongue, edifieth himself. Pinapataas mo yung sarili mo. And what is that? You will become proud. Pero he that prophesieth, he edified the church. Nagiging yung example siya, good to follow, or nagiging maganda siyang halimbawa. Hindi, nakakatulong siya ng malaki sa church.
And then, ang sabi ni Paul dito sa verse 5, okay lang kung lahat kayo nagsasalita ng tongues, ano? Hindi, actually, yung I would that you all speak with tongues is negative ang connotation. Okay lang kung magsasalita kayo, pero mas gusto ko yan. Mas gusto ko na kayo ay mag-prophesy. For greater is he that prophesieth than he that speaketh with tongues. And then itong except you interpret, i-discuss nito later sa video. So ano makikita natin dito? Ang tao, binibuild up niya yung speaking in tongues, pero si Paul, dinadown niya yan, ang tinataas niya is yung obedience. So, pagdating nito sa mga following verse 6, now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you, except I shall speak to you either by revelation or by knowledge or by prophesying or by doctrine? Okay, tinan nyo to. Now, brethren, if I come unto you speaking with tongues, what shall I profit you? Ano ang maibibigay ko sa inyo kung ako ay mag-speak in tongues? Liban lang kung magsasalita ako sa inyo ng hindi in tongues, kundi yung revelation sa akin ng Panginoon. Ano yung revelation? Disclosure. Yung knowledge na binigay sa akin ng Panginoon yung revelation niya tungkol sa kanyang kautusan, yung knowledge na binigay sa akin sa pagsunod, and then yung pagsabi sa inyo kung ano mangyayari pag tinuloy ninyo yung disobedience ninyo, o yung doktrina ng pagsunod sa Panginoon, yung gospel of obedience, hindi yung gospel of disobedience. And then so on so forth. So hindi na natin tuloy, no? Tingnan natin yung sa Romans 8, yung sinabi niya sa Romans 8:26. Tama ba yan? Romans 8:26. Yan, sa prayer. Hindi daw natin kaya mag-pray, kaya ang Holy Spirit na nagpe-pray para sa atin. Now, remember dun sa Old Covenant, yung bato, puso. And then sa New Covenant, yung batong puso, pinalitan ng pusong laman. And then sinulat doon yung Holy Spirit. Ito yung tinutukoy nun. So, yung intercession. Okay? So, kinat nyo to, no? So, ang gagawin natin, ibabalik natin siya sa sa dati niyang lugar, ano. So, kung babasahin natin ito, Romans 8 will be about salvation na binibigay sa atin ng Panginoon ni Jesus. Yun yung paglakad sa Espiritu, no? Yung pagsunod, hindi yung paglakad sa flesh, yung disobedience. 26. Likewise, also the Spirit also helpeth in infirmity. Hindi. Nabasa na natin to. Yung tungkol sa intercession. So, sa verse 27, pag tinuloy natin yung basa rito, ang sabi rito, no, how does yung isa intercession ng Holy Spirit sa atin, no? Sabi rito, and he that searcheth the heart knoweth what the mind of the Spirit, because he maketh intercession for the saints according to God. Okay, according to God. So, God ang rito, ang nagpo-prophesy. Kasi sabi sa atin ng Panginoon, ng Ama, no, ibibigay ko sa iyo ang Espiritu. And then, ang Espiritu na yan, itutulak kayo para sundin yung 10 Commandments ko na sinulat ko sa inyong puso. Likewise, sa New Testament, ganun din ang sabi ng Panginoong Yesus. I will ask the Father para ipadala sa inyo yung kanyang comforter, yung Holy Spirit niya, and then yung Holy Spirit niyan, ipapaalala sa inyo yung lahat ng aking tinuro. Now, when we say intercession, ang pasok kaagad ng doktrina natin dito is prayer. No, intercede. So, hindi daw natin kaya kung ano yung ipapanalangin natin. So, ang Holy Spirit na nag-intercede o siyang nagpipray daw para sa atin. Pero ang intercession dito, tingnan natin, ano? Dito, in this instance, ang intercession ay ginamit ay huperentukano, tungkano. Pagkatapos, isa, verse 27, intercession dito is
entonghano. Anong kaibahan ng dalawa? So, entonghano is to entreat. Yung pagkakagamit dito sa ano, no? Pero actually, marami siyang meaning. To chance upon, confer with. Ayan, ito yung gagamitin nating definition kasi ito yung topic, ano. So, yung word na ginamit yung meaning ng word na ginamit will depend upon sa ano yung klase yung sentence na yun. So, entreat ito, no? Prayer ang pinag-usapan dito. To pray to God, posyo kumai. Over something. Ayan yung ano, over itong kayo. Overachieve. Actually, nakadikit yan na, ano, hiniwalay kasi ay overachieve ang nakalagay. Sentence na siya, kaya nagkadikit. So, tinan ko siya word for word. Yan. Overachieve. For I succeed. Overachieve. So, it is about achievement. So, para ma-achieve, get nyo, yun ang pinag-usapan niya. Para ma-achieve yung purpose ng Holy Spirit sa ating buhay. Tinutulungan ng Holy Spirit ang ating katawan, infirmities, yung kakulangan sa atin. Ano yung kulang sa atin? Yung pagsunod sa kautusan ng Panginoon. Pero pagka nandun na siya, yung purpose niya to cause us to make us obey, ay mangyayari na. Bakit? Kasi nasa loob na siya. Siya na yung nasa driver's seat. Siya na yung tumatapak sa gasolina. O siya na yung makina na pag tinapakan natin na andar. Or anything na maisip natin maganda. Okay? So, ang layo dun sa ano, no? Sa pinapakita niya, no, na something na parang sa mga mahilig sa video games, ano, yung mga potion, inom ka ng potion din, bigla kang lalakas. Or panahon namin si Popeye, kakain ng spinach, biglang lalakas, no? So, yung Holy Spirit, yung spinach. No, hindi. Kaya nga sa verse 27, ano, sino ba ang naghahanap sa ating puso? Ikaw, kung sisiya sa atin mo yung puso, makikita mo yung ano yung kaisipan ng Diyos. Ano yung kaisipan ng Holy Spirit? Kasi ang purpose ng Holy Spirit ay i-achieve sa atin yung purpose ng Panginoon kung bakit binigay sa atin yung ano. Binigay sa atin yung Holy Spirit. Okay, let's continue watching his ano. Oh, well, what does it do? The Bible says that when you speak in tongues, you actually edify yourself spiritually, and it's the Holy Spirit interceding through you, a perfect... So ginamit yung verse na ginamit natin kanina, pero ang explanation niya ay yung sinabi sa verse, tapos kinat niya. So, hinipe up niya yung Holy Spirit. So, nakita na natin yun na yung sinasabi niya, ito yung maganda. Pero ang sasabi na po, no, wag yan. Pero siya ngayon, dahil kinat niya yung verse, binibenta niya sa atin ngayon yung poison. Prayer to the Father, not even the devil can understand it. So yung not even the devil can understand it, wala yun sa ano, wala yun sa verse. So, dinagdag niya kasi pinapaganda nga niya, palabok ito dun sa ano. And this is, sadly, no, ito yung style ng ano, ng mga, some of the pastors na naririnig ko na they embellish the word, they added words na ano, para pagandahin yung discussion sa verse, para hindi mahalata na tinanggal nga yung very important sa verse, yung obedience. Sometimes when I don't know what to pray, I pray in tongues. That's cool, but doesn't it say somewhere in the Bible that you need an interpreter? Okay, so ito yung question ng skeptics, ano? Tinanong niya yung sarili niya, and then sinagot niya yung sarili niya na ito yung sagot niya dun sa question about the interpreter. Indeed it does. There are various kinds of tongues. Various kinds of tongues. Meron daw tongues na kinakailangan interpreter, merong tongues na hindi mo kailangan interpreter. Yun ang understanding ko rito. And the tongue that you're mentioning right now is the kind where if I were to go and give a word of tongues to a group of people, I would need an interpreter because... Okay, need an interpreter. Pero ang sabi niya, it cannot be understood. So confusing na, no?
And then, pero hindi ito mo papansin na nung kausap kasi tuloy-tuloy siya eh. They would have no clue what I'm saying, and it wouldn't benefit them. Gotcha. But Okay, got yan. So, niligaw niya na tayo. Hindi niya sinabi, hindi, pero hindi mo in-explain eh. Hindi mo pinaliwanag ng gusto. earlier, didn't you say that it's an unknown language? I thought it was just speaking in different languages. Okay. That also is a different kind of tongue. Okay, sige. Magaling siyang sumagot. Magaling siyang nag-divert ng flow from truth to lies. In Acts 2, the disciples went out and they were speaking in tongues. And Akto yun. Kaya pala ito yung nakalagay sa yung pinalitan nating Acts 2 kanina rito. So sa Acts 2, verse po, Acts 2, tingnan natin yung Acts 2. Okay, ito yung sa Day of the Pentecost nung nag-speak in tongues na yung mga tao, no? Una sinapian. Bumaba sa kanila ang Holy Spirit in a form of small fire, pumunta sa kanila, and then verse 4 sabi rito, and they began to speak in tongues. Okay, so nag-speak in tongues sila because of the Holy Spirit. Okay, tuloy natin yung yung kanyang discussion. And people that heard it in their Bible tongue. says that the people heard it in their own language. And there are times where God will do that to... So, merong auto-interpreter sa auto-translate sa mind ng mga nakinig. So, merong nag-speak in tongues. And then, so, yung tongues dito ngayon, hindi na ito yung mysterious tongue, kundi ito yung existing language at that time na sinalita nung Kaya sinasabi na there are kinds of tongues na kailangan interpreter. So, when you're speaking to God directly, hindi mo kailangan interpreter. Yung sa 14 something. But, ito na non-language, merong interpreter. So, sino nag-interpret nun? Yung auto-translate dun sa mind, which is yung Holy Spirit. break language barrier and to also prove himself yet again in a different sign or wonder. So sign and wonder yan. How do you receive that? All throughout Ayan, how to receive. the book of Acts, when people were baptized in the Holy Spirit, Okay, ito yung mga verses na ginamit niya, no? Tingnan natin yung Acts 2:4, isa-isahin natin. Acts 2:4, they were all filled. Ito na yan. Okay? So later on, mababasa natin na part na ito na yung iba't ibang Jew na natira sa ibang lugar, pagbalik nila sa sa Holy Spirit ay sa Jerusalem para mag-worship sa Passover, narinig nila na nagsasalita yung mga bobo, mga walang pinag-aralan na mga disipulo ng Panginoon sa language nila. So nagtataka sila, paano natuto yung mga ito? So yung sabi ng iba, hindi, lasing lang yan. Kainom lang yan. And then, yung isang verse na ginamit ay yung, ano ba yung sinabi niyang mga verses? Acts 2:4, Acts 10:46, Acts 10:46, 10:46. Ayan, for they heard them speak in tongues and magnified God. Okay? And then yung last verse na sinabi niya sa atin ay nasa Acts 19:6 yata to. Acts 19:6. Acts 19:6. And when Paul had laid his hands upon them, the Holy Ghost came unto them, and they spake with tongues and prophesied. So makikita natin yung 3 instance ng ng pagbaba ng Panginoon ng banal na espiritu sa mga sa mga naniniwala sa Panginoon, mga Jew na inaccept ang Panginoon bilang kanilang Messiah. So Acts 2:4, makikita natin yung ito yung mga original believers, nasa isang lugar sila, and then bumaba yung Holy Spirit sa kanila. And then yung sumunod na
na verse yung Acts 10:46. Ito naman ay tungkol sa mga pag binasa mo yung mga previous verse, ang kausap niya rito yung mga Gentile, ano? Yung sa unang mga circumcision. And then sumunod yung mga uncircumcision. At ang nakakatuwa nito, yung mga uncircumcision, yung mga circumcised, nagulat sila. Kasi ang Holy Spirit bumaba doon sa mga Gentile nang wala silang ginawa ng Gentile na hindi sila nanalangin, hindi sila kundi tinanggap lang nila na totoo yung sinasabi ni Paul, yung gospel of salvation, tinanggap nila, and then when accepted, automatic bumaba sa kanila yung Holy Spirit. And then itong sa yung sa Acts 19:6, ito naman yung another style ng 19:6. Yan. Na kinokopya ng mga Christians ngayon, laying of hands. So, pag lay ng hands niya sa ulo, then bumaba yung Holy Spirit. So, meron 3 instance yan, no? Pero ang mas popular ngayon itong si Paul na ganun. Kasi, yung sa instances sa instance nitong nitong unang dalawa, yung Acts 2:4 at saka yung Acts 2:4 at saka yung Acts 10:46, pinakita rito yung action ng Panginoon, and then sa Acts 19:6, pinakita din yung action ni Paul. So, masisikat tayo kung si Paul ang kapahin natin. So, ito yung naging standard na method ng pag-preach about yung laying of hands, yung baptism ng Holy Spirit. Okay? But, remember, something na hindi napapansin ng mga tao rito is itong ano ba ito? 19:6? Hindi ito. Is it Acts 2? Yeah, Acts 2. Ito na yung yung mga believer ay nagsalita, naging witness sila sa ibang mga Jew na bilingual, Sabi niya, hindi sila lasing. Ito yung sinasabi ng prophet na si Joel. First of all, itong verse 17, according, pagka-black, ito sa Bible na ito, direct quotation to sa Old Testament. And also sa New Testament. Direct to sa Old Testament. And it shall come to pass in the last days, said God, I will pour out of my spirit upon all flesh, and your sons and your daughters shall prophesy, and your young men shall see visions, and your old men shall dream dreams. Clap. Cannot. So, Isaiah 44:3. Sa Isaiah. So, dito kinuha ni Joel yung So, nag-Bible study rin si Joel. Magaling siya sa hindi lang siya prophet, kundi magaling din siyang, studious din siya. Bookworm din siya. Sabi ni Isaiah, for I will pour water upon him that is thirsty, and floods upon the dry ground. I will pour my spirit upon thy seed, and my blessings upon thine offspring. So, ito yung pangako ng Panginoon na nakita nga natin kay Joel. Joel 2:28, ito yung kinote sa New Testament, and it shall come to pass. Nakita nila ito ngayon. Sabi ni Paul, ito na yung fulfillment ng prophecy ng teaching ni Joel tungkol sa generation natin. Remember si Joel, nagsalita siya doon sa past nitong mga prophets na itong nagsalita siya doon sa first temple, ngayon nasa second temple na tayo. Ito yung nangyari sa fulfillment sa second temple, na yung
sons and daughters shall prophesy. Ito. Na marireceive nila yung Holy Spirit ng ating Panginoon. Balikan natin sa Acts 2. Acts 2. So, pagbasahin natin ng tuloy-tuloy yung prophecy ni Joel na sinulat dito na kinote ni Paul dito sa New Testament. Then, pupuntahan natin yung sa Old Testament kay Joel kung kailangan natin clarification. And on my servants and on my handmaidens I will pour out in those days, kay Paul those days and then kay Joel in those days, pero kay Paul in our days, in their days and they shall prophesy. Ito na yung first part na to, yung nasa verse 4. And I will show, okay, ito yung nangyayari ngayon, and then nagsalita ngayon tinuloy pa ni Joel yung prophecy niya at kinote ni Paul, sabi niya rito, ni Peter pala, so Paul ako ng Paul. Si Pedro yung nagsasalita rito. So sabi ni Pedro, ito yung sinabi ni Joel sa atin, and I will show wonders in heaven above and signs in the earth beneath, blood and fire and vapor of smoke. Now remember, ito si Peter, ito yung timeline niya. So, saan ang pas? Sa akin dito, no? So, ito yung pas si Joel, nagsalita siya. So, sinabi ngayon ni Peter na, okay, nangyari na yung sinabi niya rito in verse 28. Pero meron pang sinabi si Joel sa pas ni Peter, nandirito, sabi niya, and I will show wonders in heaven. Itong quotation sa verse 19 na Acts na to, hindi to nangyari sa time ni Peter at that time, kundi mangyayari pa to dun sa future. Mangyayari pa to dun sa future. Pas sa atin, pero future kay Peter. Ano yung mangyayari yan? The sun shall be turned into darkness and the moon into blood before that great and notable day of the Lord come. Okay? So, ito ngayon yung interpretation ng time natin na hindi lang to nasa future ni Peter, kundi nasa future din natin ito. And it shall come to pass that whosoever shall call on the name of the Lord shall be saved. Ito yung dinidiscuss sa atin ng Panginoon na those who will call upon the name of the Lord shall be saved. Now, sisiksik na natin ito ngayon doon sa prophecy ni Joel. Joel. Asan si Joel? 2:28-32. So, ito yung prophecy ni Joel. Na directly kinote ni Peter. Yung first part na it shall come to pass, nangyari na sa time ni Peter on that day, na bautismo na ng Holy Spirit. Yung mga mananampalataya, yung mga early believers. Now, alam ba ito ng mga alam ba ng mga Jew na may darating na Messiah? Oo, alam nila at ito talagang pinakahintay nila. Pero nung dumating yung Messiah sa kanila, rather than nakaupo to sa horse, nakaupo to sa donkey. Kasi pag sa horse, ito na yung conquering king, mako-conquer nila yung mundo. Much the same yung ginagawa nila ngayon, And then they were able to do that today. Na-conquer nila tayo through banking pera. Ang significance nung Joel 2:20 to 32 is that kung hindi mo ito puputulin, maiintindihan natin yung prophecy ni Joel. Hindi yung puto lang na pipili lang tayo na ito yung Holy Spirit. Dito lang tayo mag-concentrate. Hayaan mo na ibang prophecy. Kasi ganito yan Alam ng mga Messiah na darating ang Messiah. Alam ng mga Jew na darating ang kanilang Messiah, ang Messiah. Pero nung dumating, ni-reject nila.
Pero ang sabi ni Joel, malalaman ninyo na dumating na ang Messiah kapag ka ang mga sons and daughters ninyo ay mag-speak in tongues. Kaya nagkagulo sila noon. When the people, teka, ito yung sinasabi ni Joel. Yung nga, sinasabi. Ito yung sinasabi ni Joel. Na pagdating ng Messiah, mag-speak in tongues yung ano. So, science talaga ang speaking in tongues. Sa time ni Peter, hindi sa time natin. Kasi kung na-prove na nila na merong Messiah, hindi na kinakailang i-prove sa time natin na merong Messiah. Hindi na ulit ang Panginoon. Bahala ka sa buhay mo pag hindi ka maniwala ngayon. So, sa future ni Peter, sa future ni Joel at nakita rin at makikita rin ito hindi ito nakita ni hindi nakita ni Peter itong second part ng prophecy ni Joel. Kasi si Peter, bago dumating itong fulfillment ng prophecy, yung second part, pinatay na siya, na-martyr na siya. Kasama na siya ngayon dun sa, naalala niyo yung sa Revelation, yung sabi ng mga prophecy nila Joel, Panginoon, kailan ang singilan? Sabi ng anghel sa kanila, teka, wait muna kayo, hindi pa namamatay si Peter. Pag namatay na si Peter, yung mga prophets sa New Testament, saka bababa yung signs and wonders, blood, fire, pillar of smoke, the sun shall be turned into darkness, moon into blood. Literal to kasi sa mga Christian, lagi nang tinitinan, the bloody moon, bloody red moon, ganun. Every time na meron Passover, magkakagaroon ng gera. Pero ang tinutukoy sa verse 30, sa first part, sa unang bahagi ng second part ng prophecy ni ito yung judgment. Magkakaroon ng gera sa Israel. Mayroong susunugin sila. At yung sun, ito yung leadership, sun and moon, speaks about yung mga leaders ng Israel. Katay sila. Bakit sila katay? So, sabi nung high priest nung pinapapatay nila ang Panginoon kay Pilate, yung dugo niya kami ang magbabayad. So, nagbayad nga sila. Sa future ni Peter, sa 70 AD. One generation, 30 namatay ang Panginoon. So, one generation is 40 years, 70 AD. Natupad itong second part ng prophecy ni Joel. And then, ang third part ng prophecy ni Joel, ay yung pagligtas doon sa mga Messianic Jew, yung mga naniniwala sa ating Panginoon. They are the one who call upon the name of the Lord. Well, how do they call upon the name of the Lord? Kasi, call upon me, sabi ng Panginoon, make your presence in me. Nalala natin yung pag-call in, ibig sabihin ng call in is, pupunta ka sa harap ng tumawag sa iyo. So, binigay sa kanila ng Panginoon ang tawag ng obedience, sumunod sila, at naligtas sila, physically, and spiritually also. Na-receive nila yung kaligtasan na bibigay ng ating Panginoon. So, remember yung wheat and tare, na-discuss ka natin to. Sunog yung tare, yung wheat na alis. There were two seeds ni Cestus Gallus sa Gaius, saka Gallius, saka yung seeds ni Titus, So, sa kay Gaius, naligtas yung wheat, nakaalis sila. And then, sa seeds ni Titus, sinunog yung mga tares. At yan yun. So, sinong hindi kakabahan ngayon dito sa mga nag-reject kay Christ? So, na-prick sila sa puso. That's why doon sa Acts chapter 2, ang daming tumanggap eh. Bakit sila tumanggap? Bakit sila tumanggap sa Acts 2? Because na-explain sa kanila ni Paul kung ano ang ibig sabihin ng speaking in tongues. Okay? And then, iwats natin itong si Spirit, they began to speak in tongues. Can I receive it? Well, why not? How do you receive speaking in tongues? Tingnan natin. Let's pray right now. Let's pray right now. So, speaking in tongues, hindi mo alam. So, magpe-pray ka lang, magkakaroon ka. And then, nag-blah-blah-blah na siya.
Oh, Okay, remember sa mga churches na nagtuturo nitong speaking in tongues, meron silang training kung paano mag-speak in tongues yung ano. So, hindi talaga spontaneous. Natututo sila sabi, no, i-release mo lang yung tongue mo. So, merong instruction. Merong instruction how to speak in tongues. Kasi by way na sinasabi ito, it will come natural. No, it's not. Ito yon. Teaching ito kung paano ka mag-speak in tongues eh. Blah, blah, blah. So, nakita natin ngayon na because pinagkakat yung mga verses, nakagawa ka ngayon ng ganitong doktrina. Whereas kung hindi mo ikakat ang mga verses, makikita mo yung beautiful picture ng salvation ng ating Panginoon, pagbigay ng kanyang banal na espiritu, pag-intercede, no, yung pag-overachieve sa atin ng Panginoon, ng Holy Spirit, nung goal ng Panginoon na binigay sa kanya, to push us to obey His law and then to remember the teaching of Christ, and then yung salvation na binigay. Because we obeyed yung first commandment ng Panginoon. Yung number 1. Na ginawa nating Diyos ang Diyos. Na siya lang ang Diyos kasi iniligtas niya tayo sa kapahamakan. So, hanggang dyan lang. I hope na na-clarify itong ganitong klaseng message. And remember, if ever na magtuturo ka sa Bible, huwag kang mag-cut. Otherwise, ganito mangyayari sa'yo. And then, whenever you remember, ipaparemember naman sa ito ng Holy Spirit, about sa working ng Holy Spirit, trust the Bible. Do not trust the speaker who will speak contrary dun sa Bible. Always the Bible. So, hanggang dyan lang, tinako ko ng oras. 47 minutes. So, bye for now.